your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble King they named a fraud and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just a Lamb of God. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay without sunrise and fear dismay. Though some may grow weary, some my aim is higher ground. Lift me up and let me stand by faith on heaven's stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the most high and catch a gleam of glory, but still I'll pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher
and our faith on heaven's stable land. Higher than thy Lord, let my feet magandang gabi mga kapatid. Gusto kong batiin po yung lahat ng ating mga kapatid, kaibigan na kasalukuyan po ay nakikinig at nanonood. Happy New Year! Ano po? Meron pong kaisipan sa ating mga tao pag nagbabago yung taon ay nagkakaroon tayo ng isang positive outlook sa mga susunod na mga araw. Ganun ang psychology natin pagka dumarating po yung bagong taon, no? New Year na sinasabi. Ito po universal sa lahat ng kultura, kahit ano pang kanilang pananampalataya. Ginagawa nila yan. Ito tinatawag na New Year's Eve celebration. Actually, mas sineselebrate pa yung New Year's Eve kaysa sa mismong New Year. Dito sa Pilipinas, January 1, tulog lahat ng tao. Yun ang makikita natin. So, yun po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Tungkol po sa ganitong New Year's Eve celebration, New Year's resolution, etc., etc. Total, naangkop po itong ating pag-aaral sa kasalukuyang panahon, dahil bagong taon, 2025. Itong ating kasalukuyang panahon, yung 21st century, nabibilang mo nila yung natitirang taon kasi nagsisimula ka sa nagbilang ka ng 1 hanggang 24. So, 25 na ngayon, 25 years. 2025. So, batiin po natin ang ating mga kababayan. Hindi ko alam kung tama, naragsakti bagong tawin ka sa Ilocano yata, ano po? Sa Bisaya, mali pa yung bagong tuwig, kanya. Happy New Year. Sa mga Tagalog, manigong bagong taon. Hindi ko alam kung isang manigo eh. Kumisan niloloko niya, maligong bagong taon. So, Happy New Year mga kapatid. So, tayo po ay darako na po sa ating pag-aaral. Medyo nagkaroon po tayong konting pag-aaral. Saan nagsimula po itong New Year's Eve celebration na po? Sigurado may pinanggalingan yan. Halos lahat po ng ating pinagdidiwang, may pinanggalingan yan. Meron silang origin. Doon po sa aking pag-research, ano po, ito na pong origin itong pinakapatandang celebration ng New Year's Eve o New Year's celebration ay nanggaling po sa siyudad ng Babylon. Sa lumang bayan o lumang bansa tinatawag na Mesopotamia. Sa kasalukuyang panahon yan ang bansang Iraq. Ano po? Basahin po natin. The city of Babylon in ancient Mesopotamia was where the first New Year's celebrations were recorded about 4,000 years ago. So, 4,000 taon nakakaraan. Nung ito isinulat po itong article. The Babylonians held their celebrations on the first new moon after the first spring equinox. Yun po mga tinatawag na equinox. Ito po yung panahon na yung oras ng liwanag at oras ng gabi ay equal. Pag sinabi natin summer solstice, mas mahaba yung araw kaysa sa gabi. Pag sinasabi natin winter's solstice, mas mahaba yung gabi kaysa sa araw. Pagka sinabi natin vernal equinox, ito yung opposite ng spring equinox, pantay ang oras ng liwanag at ng gabi. So ito yung summer's spring equinox kanya. And called this festival Akitu, which comes from the word the Sumerians used for barley. So yung po talaga yung sikat na barley po ngayon, po yung barley na binibili ngayon na although hindi naman siya therapeutic pero allegedly ito'y nakakatulong sa ating kalusugan. Tinatawag na Akitu sa Babylonian ng mga Sumerians. Barley was cut in Mesopotamia in the spring, and during Akitu, there was a different ritual on each of the 11 days
that the celebration lasted. So mahaba po yung kailang pag-celebrate ng kailang bagong taon. Statues of the gods were carried through the streets of the city, and in this way the Babylonians believed that their world has been cleaned to prepare for the new year and a new spring. So, alang pagkakaiba po sa mga kaisipan nating mga modernong tao, di ba? Mamaya makikita natin yun. Ano ba yung essence ng ating pag-celebrate sa New Year, especially New Year's Eve? Ano yung pumapasok sa ating kaisipan? Ngayon, sa modernong celebration, usually ganito. In many cities all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the clock passes midnight on 31 December. Actually, bibilang 10, 9, 8, 7, tapos magsasimula na yung fireworks display. In recent years, Sydney, Australia has been the host to one of the first of these celebrations as New Year arrives day before other major international cities kasi mas nauna sila. Ang pinakanaunang bansa, Kiribati, tapos New Zealand. Susunod na yung Australia noon. Lalakas yung bansang katabi pa ng New Zealand kundi ang Australia. Tayo, after 7 hours, mula dun sa international dateline, dun tayo nagse-celebrate ng New Year. Ano po? So, dito. The display takes place in Sydney Harbour, where the Opera House and Harbour Bridge, making it a stunning setting. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe. Dito po sa atin, meron din, siguro sa Maynila, pero dito sa akin, kung saan ako nakatira sa wala. Usually, mga private citizens na nagkakaroon ng fireworks display. So, yun po ang modernong celebration ng New Year's Eve o New Year's celebration sa modernong context. Sa Pilipinas, mayroon po tayong Chinese influence ng ating kaisipan na kaya nag-iingay. Once upon a time, wala pang masyadong fireworks display. Ang ginagawa nila, pinitiran nila yung palangganan para mag-ingay o kaya gumagawa sila ng mula sa kawayan na parang kanyon. Maingay din yun. Pum! Gano'n lang. Makikita mo yan, pag sumasapit, maingay talaga. Yun ang kaisipan natin. Pinapalayas natin yung kamalasan para papasukin natin yung swerte. Meron Chinese influence, pati yung bilog na magpipili ng 12 bilog na prutas, symbolizing the months of the year. So, bilog kanya, swerte kanya lang. Wala namang katotohanan yun. Ang swerte natin, ay wala naman tayong swerte. Ang ating kapalaran o ang ating magiging buhay, depende sa atin. Kung tayo nagtatrabaho ng mabuti, hindi tayo nagsasaya ng pera, magkakaroon tayo ng swerteng buhay. Pero kung kahit na ginawa mo pa yun, walang darating na swerte sa atin. Totoo yun. So, yun po ang makikita nating view ng pag-celebrate ng New Year. Wala namang masama doon. Nagsasaya lang tayo dahil merong bagong taon na dumarating at natapos na yung nakarang taon. So it's both melancholic dahil naalala mo yung nakalipas na taon, at the same time, ito po ay masaya dahil may bagong taon. Yun makikita. Parang mixed emotion yun eh. Nawawala yun. Iniiwan mo na yung dating taon at merong taon na papalapit. Kaya lang, maaari maging sa point of view ng isang Kristiyano, pag sumobra po ang ating celebration sa ganitong mga okasyon, ay may naging kasalanan. Mag-ingat po tayo mga kapatid dahil meron po isang pinagbabawal na sobrang pagsasaya sa banal na kasulatan. Ito yung tinatawag ng revelry or reveling. Yung pong revelry, ang definition po ng salitang yan, a lively and noisy festivities, especially when this involved drinking a large amount of alcohol. Ngayon po nakikita sa paligid, dahil nung January 1, ako naglakad po, yung aking usual 1-hour walk sa loob po ng aming subdivision, sa umaga ako nagising. Meron pa rin ako narinig na nagiinuman, galing doon sa gabi ng December 30 hanggang sa umaga. So, yun ang tinatawag lang revelry.
Ito'y sobrang pagsasaya, lively and noisy festivities na mayroong involving alcohol. Kaya interesting din po, makikita natin kung atin pong bibigyan ng pag-aaral. Yung pong sinasabi ng mga kapatid na pwedeng uminom ng konting alak, hindi totoo yun. Yung sa 1 Peter chapter 4, itong pinanggalingan po ng verse 3, ano po, babasahin natin. Ito po ang ating mababasa. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Yung salitang drunkenness, yun po yung lasing ka na talaga. Yung revelries, hindi ka palasing, pero nakainom ka na ng marami. Yun ang stage na ikay nagsasaya, sumisigaw, gano'n. Tapos yung drinking parties, ito yung mga social drinking sa mga pupunta sa mga parties, ano po. So yung salitang revelry, ganun din ang sinasabi, a rebel carousal, the concomitant and consequence of drunkenness is used in the plural kanya. Sabihin, ito yung sobrang panginom ng alak at ikaw ay hindi mo na alam ginagawa, so sumisigaw, etc., etc. So ito mga ito kasalanan yan. Sabihin, pag sumobra yung festivities na nagiging chaotic at nagiging magulo at minsan pinanggagalingan ng kaguluhan, kasalanan yun. In other words, ang ating celebration must be tempered. Hindi tayo lumalampas sa boundaries na sinasabi ng panalaksunatan. Kasi yung reveling sa revised version, sa King James Version, rioting kanya. Rioting. Kaguluhan. So ito naging kaguluhan kanya. So, yun po yung nagiging kasalanan yan. So, wala siguro problema dun sa fireworks, sa matter of tradition. Masaya lang yung tao, pero minsan mag-iingat din tayo. Baka sobra naman ang ating gagasusin sa mga bagay na gano'n. Tandaan natin, kasalanan din yun. Yung gumagasos tayo na walang kabuluhan. Yung biyaya ng Diyos, kailangan gamitin natin sa maayos na paraan. Yung maganda po rito, yung family reunion, nagsakita-kita yung mga pamilya, nag-uusap, nagiging inaalala na yung mga nakarang panahon, binabalik nila yung kanilang mga relationship. Yun ang maganda. Yun ang gawin natin na tungkol sa ganitong panahon, kainan, yan, kwentuhan. Yun po ang magandang bagay na dapat natin gawin. Especially, magpasalamat tayo sa Diyos na nakaraos tayo sa isang taon at humingi rin pa tayo ng biyaya sa Kanya na tayo makaraos din sa susunod na taon. Di ba? So, yun pong pakita natin sa New Year's Eve celebration. Hindi naman tayo killjoy na matutulog na lang. Gusto matulog ka, pero wala namang masama kung manood ka doon sa mga parish display ng mga kapitbahay. Mag-ingat ka rin. Kamisyan, dangerous din man. May tatama nga pagbabasa sa'yo. So, yun po makita, wag natin tayo lumampas na magiging revelry or reveling na yun ay kasalanan sa Biblia. Kasalanan lang po yan, mga kapatid. Sobrang masaya, sobrang maingay, na sobra na yung kasayahan up to the point naging chaotic, especially kung mayroong pag-iinom ng alak. Yun po nangyayari sa mga lahat ng ganitong festivities, ito'y Christmas Eve o New Year's Eve, mayroong alak. Mayroong alak na involved. So, yun po yung kasalanan. Lalo sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. So, punta po tayo sa isang interesanting bagay, yung tinatawag New Year's resolution. Bata pa ako, narinig ko na yan. Ang aking New Year's resolution, ganyan. Pero minsan naging resolution lang yan. Hindi nagagawa. They are never fulfilled. Ito yung resolutions, the resolve o yung pagnanasa to change a few negative things for the new year. Gusto mo mag-improve ang sarili mo sa bagong taon. Walang masama doon. Kaya lang, minsan naging resolution lang, hindi naman nagagawa. So, bilang mga Kristiyano, wala namang masama mag-isip ka magbabago ka, pero ang ating pagbabago, hindi natin hihintay bagong taon. We do not wait for the new year to change. Hindi natin hihintay yung bagong taon para magbago ka.
Ang sinasabi ng Biblia, araw-araw tayo nagbabago. We are being renewed day by day. Ganyan. Dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Lahat po ng tao tumatanda. And naturally, pagka ikay tumatanda, ikaw ay pumapangit, umihina. Hindi mo na nagagawa yung dati mong ginagawa because of your physical weakness sa yung katandaan. Katulad po ng sinasabi ni Solomon sa Ecclesiastes, na pag matanda na tayo, ito yung mga bagay na nararanasan natin na tinawag ni Solomon na evil days. Hindi naman evil morally, pero evil in the sense na ito yung mahirap na araw pag tayo po'y matanda na. Dito sa Ecclesiastes chapter 12, sabi rito, kaya po gusto ko itong aking Biblia, New King James, dahil isinalin niya ito sa mas maliwanag na kaparaan, katulad din po ng New American Standard Bible. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come. Doon sa Old King James, before the evil days come. Pero sabi rito, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Dahil every year kayo tumatanda at kumukunti na lang yung taon. Hindi katulad na kay malit, nagbe-birthday ka, masaya. While the sun and the light and the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble, yung keepers of the house, yung mga mangulang, sila, nanginginig na kanya, and the strong men bow down, yung mga lalaking dating malakas kanya. When the grinders cease because they are few, katulad ko, nababawas ng ngipin, and those that look through the windows grow dim, yung matay na malaruan niya. When the doors are shut in the streets and the sound of grinding is low, when one rises up at the sound of a bird, pag madali ka magising, ganyan. And all the daughters of music are brought low, ayaw mo na yung maingay na ingay. Also, they are afraid of height, yun, naranasan ko na yan. And the terrors in the way, when the almond trees blossoms, the grasshoppers is a burden, and desires fails. For man goes to his eternal home, and the mourners go about the streets. So ito yung picture ng katandaan. Yun ang mararanasan pag tumanda. Yun ang sinasabi nito ni Apostle Paul. Kaya't kami hindi pinaghihinahan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Outward man is perishing, at ang aming panloob na pagkatao binabago sa araw-araw. Dito po sa English, therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Sabihin, dalawa po ang ating bahagi ng ating pagkatao. Ang outward man, yung ating physical part, at saka yung inward man, yung mismong tao, nakatira sa kanyang katawan. Tayo po'y pinanghihinaan ng loob pag tayo tumatanda kasi nakikita, nagbabago yung mukha mo, pumapangit ka, nawawala yung buhok mo, pumuputi yung buhok mo, hindi ka nakatulad ng dati. So, pinanghihinaan ka ng loob. Hindi ka masaya pag kayo tumatanda na, siyempre. Pero kailangan natin tanggapin. Pero yung ating palud na pagkatanda, hindi siya tumatanda. It is being renewed day by day. So, ibig sabihin, ang ating pagbabago, hindi tayo naghihintay ng bagong taon. We have to change, we have to be renewed day by day. Saan paraan tayo binabago? Sa paanong paraan tayo binabago ang ating panloob na pagkatao? It is being renewed by the Word of God. In other words, as we progress in our knowledge and understanding of the Word of God, nagbabago ka rin. We are being transformed. According kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. So yun ang makikita natin sinasabi ng banal na aksulat. Our inward man is being renewed day by day. So ang tatabak ang tao, meron siyang tatlong bahagi. Yung kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa na nagbibigay buhay sa kanyang physical na katawan, at yung espiritu, yung mismong tao. So pag tayo namatay na, yung kaluluwa at yung spirit, yung katawan, mawawala na yung espiritu o yung immortal soul ay nananatili. Yun ang tao. Yun ang pupunta sa Hades. So yung makikita natin, hindi natin pwedeng pigilan yung katandaan. We will grow old and we will die. Sabi nga po sa Hebrews chapter 9,
Verse 27, as it is appointed for all men to die once. So kahit anong gawin natin, kahit anong panginawin natin, we will die. Whether we like it or not. Dating ng kamatayan sa atin. So we are being transformed by the Word of God. Ang salita ng Diyos, hindi lang yan nalalaman mo, memorize mo, ma-recite mo, hindi actually yan lang ang dapat mong gawin. We should be transformed. Kung ano ang ating natutunan at naunawaan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, we have to be transformed. Kung anong nabasa natin, kung anong sinasabi ng Diyos. Yun ang pagbabago sa araw-araw na sinasabi ni Apostle Paul. Alam yung transform, dalawang salita po, yung trans means change. Tapos yung form means form. So a change in form, ganyan. So from one point to another point, nagbago ka. Yun ang ibig sabihin, no? Yun ang ibig sabihin, transform. Kaya nga po, isa sa mga paborito kong pinanood, nalibre lang naman ako, pinanood namin sa IMAX, yung Transformer. Kasi nagbabago sila. Minsan kotse, biglang maging robot. That's a transformation, ganyan. So, hindi po sinasabi sa atin salita ng Diyos. Dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, we are not transformed by the world's standards. Hindi tayo dapat baguhin ng saligan ng sanglibutan. Dito po sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Magandang salin niya. I do not agree to this is your reasonable worship. No? Paglilingkod. Hindi lahat ng ginagawa ng tao ay pagsamba. I disagree. Merong form of worship na ginagawa natin just to praise God. Pero hindi araw-araw ginagawa natin is praising God. Dito po sa verse 2, huwag ninyong katularan ng sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Saan galing nyo? Hindi sa sanglibutan, kundi sa kalooban ng Diyos, upang mapatunayan ninyo ang kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. So, binabago tayo ng salita ng Diyos. In other words, pagka ginagawa natin ang sinasabi ng Diyos, mapapatunayan natin kung gaano kabuti at kasiyasya ang kalooban ng Diyos. Yung sinasabi ni Apostle Paul, we are changed, we are being transformed by the Word of God. Dito po sa English, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Yung rin sa alin niya. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo, ang binabago talaga yung ating kaisipan. Our mind, hindi yung brain. Our mind. Dahil ang ating isip ang kumokontrol sa atin. Kung anong inisip, yun ang gagawin mo eh. So our mind is being renewed, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So we are being renewed by the Word of God. Kamahalaga po yun. So hindi tayo pwede magbago na ayon sa kagustuhan ng Diyos, kung di natin alam ang kagustuhan ng Diyos. So we have to study the Word of God, understand the will of God, and then be transformed. Sumunod tayo doon kung anong sinasabi ng kalooban ng Diyos. Hindi yung tayong masusunod. Hindi. Ang masusunod ay ang Diyos. Kung anong kalooban niya, yan ang ating gagawin. And when we do that, we are being renewed. Dito po sa Ephesians chapter 5, verse 18, tingnan niyo, do not be drunk with wine, which is dissipation or riot, but be filled with the Spirit. Sa verse 17, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Ano yung purpose no? So you will do it. So you'll be changed. You will be renewed by the Word of God. So hindi nangyayari sa hintay mo pa yung pagtatapos ng taon. We have to do it every day. Ngayon, if you have to make resolutions, na wala lang masama, you must prioritize improving spiritually. Yun nating priority. Maganda rin to
sa ating kalusugan, hindi na ako kakain na mataba, maalat. Very good. But that will only benefit your body. Pag makita natin ang ating pagbabago, you should prioritize improving spiritually. If you have to make resolution. Kung gusto mo yun. Ano yung pwede mong ma-improve? You have to read your Bible. May mga reading the Bible through the year, kanya, from January to December. Meron mabinabasa mo lang. You have to familiarize yourself with the Bible before you can understand. Ganun talaga yun. You have to familiarize. You have to read the Bible. Pag binabasa natin, pinag-aaralan natin ang Biblia, naintindihan natin siya at pwede natin magamit sa tamang paraan. Kaya nga po, pagka little knowledge is dangerous. Pagka kaunti lang kaalam mo salita ng Diyos, delikado yun, lalo kung isang mangangaral. We have to understand the Bible as a whole and in part. Ibig sabihin, as a whole, tingnan mo anong pinag-uusapan sa buong Biblia. And it's part, siyempre. Ganun ang ating pag-aaral. Yun na po sa New American Standard Bible, sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, be diligent to present yourself approved to God. Yun ang makikita, are you approved to God? Tayo ba'y approved sa Diyos? Our present situation or condition, are we approved to God? You have to be approved, di ba? Otherwise, you are disapproved. So, hindi ka maliligtas pagka you are disapproved. Approved to God as a workman who doesn't need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Exact translation. Accurately handling the word of God. Ibig sabihin, ginagamit ito sa tamang paraan. Yun ang ating bigang priority. Yan ang mahalaga. Kasi yan ang ating, yan ang pinanggagalingan ng ating ikaliligtas. If you do not know the Bible, you won't be saved. Paano mo gagawin ng kalooban ng Diyos if you do not know the will of God, which is in the Bible? Nasa Biblia yun eh. Hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos sa ibang lugar, kundi sa Biblia lang. Ang sabi rito sa Tagalog, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Maganda rin po yung saan sa Tagalog. Ibig sabihin, gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. You accurately handling the word of truth. O, rightly setting forth the word of truth sa American Standard Version. So, yun ang makikita natin number one na dapat natin gawin. If you have to make a resolution, read the Bible. Basahin mo ang Biblia mo. Ang mahirap sa tao, they begin to allot time for other things, pero wala silang allotment, basa-basahin nila ang Biblia nila. And yet that is the most important book, di ba? So you have to prioritize. You have to attend regularly. Ang stress mo ng modern living, ang occupation, that once upon a time, Sunday is always non-working. Walang nagtatrabaho sa linggo, maliban ang titinda sa palengke. Ngayon, hindi na. Kahit linggo, you are required to work. Especially dun sa mga may kaugnayan sa health services, nurse, medtech, etc. Nagtatrabaho sila kahit araw ng linggo. That's the stress of modern living. Kung Kristiyano ka, then hindi ka makakapag-attend. Pero if we should make a resolution, we should prioritize attending regularly. Minsan, meron tayong panahon sa ibang mga bagay, but we do not have time for worship. Alam nyo, mag-ingat po tayo dyan. Baka balikan tayo ng Diyos. If we do not make Him a priority, baka balikan tayo ng Diyos. Baka makaranas tayo ng mga bagay na ayaw natin. Because we neglect God. We have to attend regularly. Yun ay obligasyon natin sa Diyos. Niligtas tayo ng Diyos eh. At ang kahalagaan po ng ating regular attendance sa lahat ng ating pagtitipon, we encourage one another.
Kaya nga po, ginawa ng Diyos ang local church for the purpose of encouraging and edifying one another. Hindi mo magagawa yun kung wala ka. Dito po sa verse 10:25, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some. Kaya pa na nung unang po, may namang ganong klaseng ugali. But encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Sa aking pagkaunawa, the day drawing near is the destruction of Jerusalem, hindi yung pagdating ng Panginoon, na hindi natin alam yun. Sa Tagalog, na huwag nating pamayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita papalapit na ang araw kanya. Hindi man natin alam papalapit na pagdating ng Panginoon. Pero in context dito, Hebrews, taga-Israel yan, merong sign ng pagdating ng destruction of Jerusalem. So, ibig sabihin, don't forsake the assembling. Make it a priority, yung sinasabi sa atin. When we cease to regularly attend, magkakaroon po tayo ng pagbaba rin ng ating pananampalataya. And then you come to a point, then hindi ka nasasamba. Because you have lost your faith. Yung pong pagpunta natin sa pagsamba is a refreshing, is a renewing ng ating pananampalataya. At ito rin po ang gumagamot sa ating mga pagkukulang. It's the hospital of the soul. Pag tayo sumasamba. Yung mga salita ng Diyos natin nakipapakinggan, they either encourage or edify us, or they treat our spiritual illness. Yung mga ating pagkukulang, kasalanan. If you have to make a New Year's resolution, you have to give scripturally, meaning give proportionately. Doon sa Old Testament, nagagalit ang Diyos. You rob me, sabi, ninanakawan mo ninyo ako, sabi ng Diyos sa bansang Israel. Ang tanong nila, in what way do we rob you? In tithes and offerings. Hindi nila binibigay ang responsibilidad nila sa ikapu at free will offering sa Old Testament. And then, you rob me, sabi ng Diyos. Pwede rin mangyari sa atin yun sa panahon natin ngayon. If we do not give proportionately sa atin, according to our blessings, we rob God. Ninanakawan natin ng Diyos. Tandaan natin, all blessings, physically and spiritually, come from God. Ngayon, in-expect ng Diyos na sa mga blessing na binibigyan niya sa atin, ibabalik natin proportionately every first day of the week, yung bahagi ng blessing na binigay sa atin ng Diyos. It should be proportionate giving. Kung the more blessing, the more giving. And it should be a sacrifice. Hindi yun natira-tira lang ang bibigyan mo sa Diyos. Ito po yung ironic sa mga local churches. Makita mo yung building, maganda. Maraming mga magagandang sasakyan. Tapos tingnan mo yung collection nila, napakaliit. You're robbing God. Hindi ka maliligtas. Tingnan mo, ginagasto mo sa sarili mo ng mga ganitong bagay, minsan di mo naman kailangan, and then di ka makapagbigay ng maayos sa Panginoon. That's robbing God. If you would like to make a resolution in the new year, isang bagay isipin mo ito. So 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so do you also on the first day of the week, first day of every week. Each one of you is to put aside and save as he may prosper. So yun makita nyo. If you are prospering, you have the responsibility to give as you prosper. Kung ikay umangat sa kabuhayan, aangat din ang pagbibigay mo. Yun ang sinasabi ni Pablo, di ba? Kung umangat ka na nga, hindi na umangat yung pagbibigay mo, you are robbing God. Sabi rito, so that no collections be made when I come. Ito po yung New American Standard Bible. Sa Tagalog, ngayon tungkol sa bagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw sa linggong bawat sa inyo magbukod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa, upang wag nang gawa ng mga bagan sa pagparengka. Mas maganda yung salin ng lumang Tagalog. Ayon sa inyong kanyang iginiginhawa kanya. Ayon sa kanyang iginiginhawa kanya. So, sino nakakaalam nun? Dalawa lang, ikaw at ang Diyos.
So, hindi pwedeng lokohin ng Diyos. Alam niya, ang binibigay niya sa atin. So, you have to give proportionately as we prosper. Yun ang isipin natin. Sa 2 Corinthians 9:6 at saka hanggang verse 8, now, this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Ito po ay prinsipyo sa pagtatanim. Kung kaunting binilang ang tinanim mo, don't expect a full harvest. So kung gano'n ang pagbibigay mo kanya, you don't expect a big harvest from the Lord kanya. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So mayroong blessing, di ba? In return. Each one must do just as a purpose in his heart. So pinag-iisipan talaga yan. Yung salitang purpose po rito, minsan lang ginamit sa buong New Testament. It means you make a decision, you think about it, yun ang ibig sabihin niya. Not grudgingly or under compulsion, napipilitan ka lang, for God loves a cheerful giver. Tandaan natin, ang Diyos na ibibigay sa atin. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Yung kung Kristiyano ka, yung biyaya binibigay siya, hindi lang para sa iyo. So you have an abundance for every good deed. Kanya. Sa Tagalog. Dapat sinasabi kung nag-aasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. That's a principle totoo sa literal farming at saka sa spiritual giving. Totoo yung parang prinsipyo na yun. Magbigay ang bawat sa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat inibig ng Diyos na nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo pong kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat ng buting gawa. So yun expectation ng Diyos. I'll give you abundance so you can have abundance of good deed. Kanya. You're not being selfish. Palagi lang sa iyo, sariling kasiyahan. Kasalanan yun. Sabi, so that you have abundance for every good deed. Kanya. If we have to make a New Year's resolution, we resolve that we sing with thankfulness in our hearts to the Lord. Yung ibang mga kapatid, ang dami nilang ginagawa, sabi, this is thanksgiving. Wala man tayong mababasa ganun sa Biblia. Thanksgiving is always expressed in prayer or in our singing. Yun lang sinasabi. Wala lang ibang activities to present your thanksgiving. Dito po sa Colossians 3:16, dito po sa New American Standard Bible, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. So, abang tayo maawit hindi lang sa pagpupuri, kundi may papasalamat sa ating puso. That is the correct form of singing. Alam nyo, singing was not designed by God to save. It is not preaching ang ginamit ng Diyos. Hindi singing. Singing is for praise. Although ito nagtuturo sa atin, pero hindi in the sense, hindi ka pareho ng pangangaral yan. It's to praise. Dito sa Tagalog, manahanang na akong sagana sa iyong salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo magturuan at magpapalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na hukol sa Espiritu, na magsiyawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Sa Tagalog, may biyaya. Sa English, with thankfulness, with grace in your hearts to the Lord. Paano tayo aawit? Minsan yung mga kapatid, pag kumaawit sila sa karaoke, bigay todo silang umaawit. Pero pagdating sa pagpupuri, hindi ka sila bigay todo. Shame on you. Mas mahalaga pa ba yung mga karaoke na yan? Kaysa sa pagpupuri sa Diyos. Come on, hindi tayo liligtas ng karaoke. Pero maliligtas tayo if you sing correctly sa harapan ng Diyos. Sa Old Testament, sa Psalm 95, verse 1, "O come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms." Tignan niyo, paano sila maawit in the Old Testament? They shout joyfully to the rock of their salvation.
They shout joyfully with him with psalms. So they sing joyfully. Pag sinabi natin joy, ito'y galing sa ating puso. Yun ang kasiyahan na galing sa iyo, hindi galing sa labas. Ito'y kasiyahan na dinudulot ng iyong pagpupuri sa Diyos. Ito'y nagagalak na magpuri sa Diyos sa inyo. Sa Tagalog, o magsiparito kayo, tayo magsiyawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalangan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo magsiyarap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tingnan nyo, paano sila nagpapasalamat? Sa pamagitan ng pag-aawit, sa pagitan ng panalangin. Yun ang thanksgiving sa Diyos. Hindi yung kung meron kayo social activities, kasalanan nyo. Wala kang nababasa ganun sa Biblia. Tayo magsiyalap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may pag-aawitan na niya. If we have to make a resolution, let us improve our singing and praise to the Lord. Di ba? We have to pray always. Prophet Daniel, meron siyang habit na manalangin daily. Many times a day. Katulad na kanyang kaugalian kanya. Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. This is not literal. Ang ibig sabihin, pray frequently. Palagi tayong manalangin kanya. Bakit? Hinihintay ng Panginoon nyo. Di ba natin alam yun, hinihintay ng Panginoon ang ating mga panalangin? To the 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears attend to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So, ang mata ng Panginoon sa atin. Ang kanyang tenga naghihintay sa ating panalangin. Kaya nga sabi ni Pablo, pray without ceasing. Yun ang ating communication sa Panginoon. At gusto niya yun. Dito po sa Revelation, chapter 5, verse 8, when he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Yung mga gumagamit na panutong, ginagamit nila itong talata, hindi nila naintindihan. This is highly symbolic. Yung sinasabing harp and golden bowls full of incense. Yung harp, that's a very pleasant sound. Once andun ako sa SM Clark at meron tumutugtog na harp. Babae tumutugtog eh. Hindi ako malis eh. Nakinig ako. It's a very pleasant sound. And incense is a very, very pleasant smell. So, anong symbolism na sa ating mga panalangin? Ang ating mga panalangin, pag tayo nananalangin sa Diyos, ito'y napakagandang tunog sa Kanya. At napakatamis na samyo Kanya. Yun ang ating mga panalangin. So you have to pray frequently. Pray without ceasing. Sino pray for the brethren. Mga kapatid na may sakit. O kahit na hindi may sakit. Manalangin natin sila na sila manatiling tapat sa Panginoon. Pray for those in authorities. Yun nasa pamahalaan. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, verse 2, first of all, then I urge that entreaties and prayers and petitions and thanksgiving, itong lahat pong ito uri ng panalangin, be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Kailangan natin panalangin, yung mga namamahala sa atin, para mamuhay tayo sa buong kapayapaan, kaysan na tayo naglilingkod sa Diyos. So you have to be prayerful. Kailangan tayong manalangin palagi. At sa ating pagsamba, huwag nating kalimutan yung Lord's Supper. It's very important. Ang Lord's Supper nagpapaalala sa atin, it reminds us of the sacrifice of the Lord. Dito po sa 1 Corinthians 11 verse 23 hanggang verse 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup
also after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ang natutunan ko po sa salitang OFTNA, often. Sabi ng teacher ko sa English, lahat ng teacher ko sa English, sabi nila it's a silent F. Silent T, often. Yung mga British, often, kanila. And we have to make a resolution na we preach the gospel to the lost. Hindi lang po mangangaral lang may obligasyon yan. Tayo lahat. Tayo lahat ang kamagagawa ng Diyos. To reach the lost ones in soul na ipangaral natin. Kung minsan isineshare natin ng mga mabuting bahay, bubuli ka ng ganito, makakatulong sa'yo. Baka pagpapababa ng blood sugar mo. Very good. Right? Hindi natin i-share ang Ebanghelyo. It goes beyond the blood sugar. It saves the soul. Di ba? And kung tayo po'y nangangaral, we have to resolve to just teach and do things with authority. Ayun po, I'm frustrated sa mga ibang mga ngaral. They just do things without authority. Yan naman lungkot. Nakikita ko yan. I observe. They teach, do things without authority. Alam mo yan. Pag tinanong mo sila, hindi nila kung ano sasagot nila. That is, ginawa lang nila without studying it. Kasi pag pinag-aralan mo yan, you can always answer. Alam mo naunawaan mo yung ginagawa mo. But when you do things without much understanding, ginawa mo lang siya, pag tinanong mo, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Because he himself doesn't understand what he is doing. Dahil walang scriptural authority. Sa Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Yung salitang do all in the name of the Lord, in the authority of the Lord. So di tayo pwedeng magturo o gumawa ng mga bagay na walang authority ang Panginoon. We have to do with all things with authority. At kailangan nating pasalamatan ng Diyos for all the blessings na binigay niya sa atin. Usually through prayers and through singing. Yan ang avenue ng ating pagpapasalamat sa Diyos. It doesn't require more than that. O pagbibigay din, it's a form of thanks. Okay, pagsamba natin, it's a form of thanks. Sabihin, yun ang pagpapasalamat. Dito po sa Colossians 3:17, Philippians, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Alam ko, Philippians chapter 4 po yan. In Colossians 3:17, ganun din. Binasa na, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Dito rin po sa Ephesians 5:20, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. The Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise, give thanks to Him and praise His name. Yun ang mga makita nating sinasabi sa atin. Kailangan tayo magpasalamat sa Diyos. Kuminsan, natatapos ang New Year celebration without even praying and thanking the Lord sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin in the past year. Number 1 yun. We have to thank God. He made things possible. Kung wala ang Diyos, wala tayong titirahan. Kung wala ang Diyos, wala man tayong bahay na gagawin. Saan natin kukunin yung kahoy at mga materyales? God made all those things. Directly, indirectly. So you have to thank God. Di ba? Huwag tayo mag-invento ng paraan ng pagpapasalamat. Ginagaya nila yung Thanksgiving sa US. Hindi wala tayong mababasa ganun sa Biblia. We have to thank God by prayer and by singing. Direct avenues na pwede tayo magpasalamat sa Diyos. God doesn't require more than that. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. So, walang masama sa New Year's resolution, but you need to fulfill them.
Eh, kayo nangako, you have to do it. Dahil pag hindi, yan ay hindi galing sa Diyos yan, galing sa Satanas yan. Sabi nga ng Panginoon, make your yes, yes, and no, no. Ay higit pa doon kayo galing sa masamang kanya. So if you make promise, a resolution sa Diyos, kailangan natin siyang gawin. That's a form of a vow, di ba? Gagawin ko na po ito, magbabago ako. Sabi dito sa Matthew 5:17, but let your yes be yes and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. So pag nangako tayo sa Diyos, gawin natin. If you make a vow before God, you have to do it. Yun na po sa Matthew 5 verse 34. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. So be careful when you make a resolution. Kailangan mong gawin. That's like a vow or a promise sa harapan po ng Diyos. So Happy New Year mga kapatid. Sana maging tuloy-tuloy po ang ating gawain sa Panginoon. That the work of the Lord prospers kung nasaan tayo. Na ating layunin is just for souls to be saved. Katulad ng layunin ng Diyos. Not more. Wala nang iba. If you have to praise because you have the love of the souls, na sila'y maliligtas. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang ating kauna-unang Facebook Live sa 2025. Nawa po ay bigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Magpatuloy tayo sa ganitong gawain. When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in his beauty on high, and shall summon his children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have been all your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransomed we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. This is not our rest, this is not our home. We are travelers bound for a world
comes full soon the end of life's little day, and our place found empty for we fly away. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. To the home up there oft we turn our eyes, when some joy departs, when a dear one dies, then we vision here of a city fair, where we'll end the partings in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Precious home up there which the Lord prepares for the one whose name in his book appears. How our fond hearts yearn for the Lord's return, when we'll meet together in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. O, tayo po ay babasahin po natin yung mga nagsulat po sa comment. Gillian Lel, good evening. Tapos si Brother Leonito, Terlisa, naimbag Arabi, Kadakayan, Kabsat. Ang ibig lang sabihin po ng magandang gabi sa inyo lahat. Rafael Ortiz, good evening po, Brother Lordy. Happy New Year to you, to all. Happy New Year din sa Brad. Jan Bautista, good evening. Noah Tanyalas, good evening. Po, watching from Cavite. Po, taga Cavite po, taga Marinas. Aljan Ocampo, good evening po, Brother Lordy. Ibanez Senior Sonny, Happy New Year, Brother Lordy. Happy New Year din, watching from Kamiling Tarlac. Naimas iti Inurabat. Alam ko lang dito yung masarap kanya, Naimas. Darius Dacoco, good evening po at Happy New Year, Brother Lordy at mga kapatids. Good evening din, Happy New Year. Maret Feliciano, good evening, brothers. Biminda Tanyalas, good evening po, watching from Malaybalay, Bukidnon. Layo po, no? Yung pong kapatid ko, yung isa-isa namin kapatid na babae, Carmelan pa nga niya, pero yung nasirang tatay namin tinatay sa Malaybalay, kanya. Ang ibig sabihin ng Malaybalay, bahay ng Malay, kanya. O ng mga Malaysia. Jimmy Lacambra, magandang gabi po at Happy New Year sa lahat. Happy New Year din. Replying to Senior Sonny Ibanez, when Brad naimas iti Inruban, dinurog na pinipig, niluto sa gata. Ayun pala yung Inruban. Sabi ni Ibanez, Senior Sonny, when Brad, blessed year 2025, Brother Lord Salunga, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugan. Nakarating na rin po ako sa Zamboangas. Wala pa yung Sibugan del Sur. Ay, Ronnie, good evening po. Dito ay Mlacanlale. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year din. Good evening, Brother Lord Salunga. Blessed Happy New Year 2020. Same to you, brother, sister. May talong po si Brother Rafi. Kung mahaba ang panalangin, hindi dapat mainip ang mga kapatid, lalo na kung mahaba ang panalangin dahil makabuluhan naman at dumadating sa udyok ng Espiritu. Nainip kasi yung iba, lalo na may lakad sa araw ng linggo sa Panginoon.
ay siya pa hindi sa opo, pag may manalangin, makinig tayo. Pag nag-amen ka, ibig sabihin, naintindihan mo yung panalangin. So, ito po mga comments at maraming salamat sa inyo. Pagpatuloy po natin itong gawain ng Facebook. Meron pong isang kapatid, pangalan si Brother Jason Pitpit. Panalangin po natin sila. Kasi sila po nagsusumikap na magpatuloy sa gawain sa Greenland. Yun po ay isang malaking isla na parang Antarctica na punong-puno ng yelo. Kakaunti lang yung mga tao doon. Isa ito sa pinakabansang malaki na kakaunti lang nakatira. It's the least dense country in the world. Isa po isang Greenland. Panalangin po natin sila sapagkat hindi madali ang gawain nila sa lugar na yon sa Greenland. Mga Pilipino rin po ang kasama niya sa gawain sa Panginoon. At ipanalangin natin ang mga kapatid sa iba't ibang lugar, mga kapatid sa New Zealand. Meron pong dalang kongregasyon niya sa Auckland saka sa Pakatani. Sa Australia, hindi po familiar, may mga kapatid din doon. Sa ibang mga lugar na nagsusumikap sila katulad natin na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kung kayo po malapit sa Puerto Diaz, Sorsogon, mga kalapit doong lugar doon, meron pong gospel meeting dyan sa Church of Christ sa may Puerto Diaz, Sorsogon sa January 8 to 9. Meron pong 7 tagapagsalita kasama yung lingkod, si Brother John Bautista, Jojo Takbad, Willie Pastor, Ronnie Romero, Alan Tacoco, at si Brother Roddy Cumpad. Yun po mga speaker doon. Welcome po kayo in behalf of the Church of Christ Puerto Diaz. Nang mangaral po doon ay ang ating kaibigan, si Brother Larry M. Buenga. So tayo po ay manalangin. Abanang kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya na ibinigay nyo sa amin sa nakarang taon. At kami rin po ay nananalangin pa rin na sana ipatubayan nyo kami at ingangatan sa bagong taon. Magpatuloy po kami sa aming paglilingkod sa inyo, Diyos. Magpapasalamat din po kami sa aming Panginoon na nagkatawang tao upang magkaroon namatay sa krus para magkaroon po kami ng dakilang kaligtasan at ang Espiritu Santo na siyang nagpahayag sa mabuting balitang ito na isulat upang kami na dinatnan ng uling panahon ay magkaroon kami ng pagkakataon na makita at magpaniwalaan itong dakilang balita ng kaligtasan. Dinadalain po namin ng Diyos sa munlad ang lahat ng mga gawain sa bawat ibang mga lugar. At sana bigyan nyo kami ng kasipagan at karunungan at katapangan namin ikalat at ipangaral ang iyong mabuting balita. At dinadalain din po na patawarin nyo kami sa iyong mga pagkakamali, pagkakasala. At sana rin po, Diyos, na yung mga nasa baling ng karamdaman ay dinadalain din po namin sila. At ang lahat pong ito ay aming dinadalain sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So kita-kita tayo sa ibang araw, mga Sabado, Lord willing, sa ating panibagong Facebook Live preaching. Happy New Year muli sa inyo mga kapatid.